Ka-Express, good news ito para kay Kai Sotto at sa lahat ng naniniwala sa future ng ultra-tall players sa modern NBA. Dahil sa patuloy na pagsabog ng impact ni Victor Wembanyama sa liga, muling umiinit ang usapan tungkol sa halaga ng mga higanting may mobility, shooting touch at modern skill set. At para sa maraming international basketball observers, kabilang sa mga pangalang muling napapasok sa diskusyon ay si Kai Sotto. Noong mga nakaraang taon, nawala ng kumpiyansa ang NBA sa traditional big man. Mas pinabura nila ang small ball, switchable wings at mabilis na pacing. Pero nang dumating si Wemby, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Hindi na basta matangkad lang ang hinahanap ngayon. Gusto ng NBA ay haba, instinct, rim protection, coordination at player na kayang gumalaw parang wing kahit halos 7 foot plus ang taas. At dito pumapasok ang pangalan ni Kai. Habang nagpapagaling siya mula sa kanyang ACL injury at patuloy na binubuo ang kanyang katawan at laro, maraming fans ang napapansin na ang profile ni Kai ay mas NBA relevant ngayon kumpara noong nakaraang 2 taon. Ang dating tingin na too slow at too raw para sa modern NBA ay unti-unting nababawasan dahil sa bagong trend ng liga. Sa katunayan, habang mas maraming teams ang naghanap ng size kontra sa bagong henerasyon ng Giants, gaya ni Wembanyama at iba pang unicorn prospects, nagiging mahalaga ulit ang developmental prospects na may elite height at natural touch. Kaya para sa mga Pinoy na matagal nang nag-aantay, hindi pa tapos ang NBA dream ni Kai. Sa panahon ngayon, ang sobrang tangkad ay hindi na liability, kundi malaking advantage na ulit ito. Sa totoo lang, malaking pagbabago ang nangyayari ngayon sa pananaw ng basketball world tungkol sa mga extremely tall players at sentro ng pagbabagong yon ay si Victor Wembanyama. Noong unang panahon ng small ball era, maraming analyst ang nagsasabing unti-unti nang nawawala ang halaga ng traditional centers. Ang mahalaga raw ay spacing, bilis, perimeter switching at three-point shooting. Kaya maraming higanting players noon ang nahirapang makahanap ng permanenteng role sa NBA kung hindi sila mabilis o versatile. Pero nang dumating si Wemby, biglang nagising muli ang buong liga sa idea. Paano kung ang sobrang tangkad ay hindi hadlang kundi mismatch? Doon nagsimula ang bagong obsession ng NBA sa unicorn build. Hindi na sapat ngayon ang simpleng pagiging 7-footer. Ang hinahanap ng NBA ay 7-footer na marunong dumepensa sa perimeter, may instinct sa weak side blocks, may shooting potential at kayang tumakbo sa open court. At kapag tinitingnan mo ng mabuti, marami sa mga katangian yon ay matagal nang nakikita sa mga supporters kay Kai. Yes, alam natin marami pa ring tanong sa kanyang physicality, lateral quickness at durability. Hindi yun mawawala overnight, pero ang mahalagang punto rito, nagbago na ang environment ng NBA at minsan, timing ang pinakamahalagang bagay para sa isang prospect. Kung dati, ang tingin kay Kai ay too tall for modern pace, ngayon kabaliktaran na ang nangyayari. Teams are now asking themselves kung paano nila makontra ang mga Giants na papasok sa liga sa susunod na dekada. Dahil habang lumalakas si Wemby, dumarami rin ang teams na naghahanap ng players na may haba at rim presence. At kapag pinag-usapan ang haba at natural shot blocking instincts, hindi mawawala ang pangalan ni Kai sa international basketball conversations. Isa pang advantage kay Kai ay ang kanyang international experience. Nakapaglaro siya laban sa professionals sa iba't ibang bansa at teams. Hindi siya purely raw high school prospect lang. May exposure siya sa pro-style basketball, FIBA systems at high-pressure international environments kasama ang gilas. Hindi rin may kakailan na may unique skill set si Kai na mahirap hanapin, soft touch around the rim, passing feel, timing sa blocks at natural height advantage na imposibleng turuan. At ngayon, na muling bumabalik ang fascination ng NBA sa extra tall prospects, maraming fans ang naniniwalang pwedeng makinabang si Kai sa bagong direksyon. Ito ng liga. Hindi man ito instant ticket papuntang NBA roster, isa itong napakalaking pagbabago sa narrative. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, ang pagiging sobrang tangkad ni Kai ay hindi na agad tinitingnan bilang problema, nagiging asset na ulit ito sa modern basketball world. At isa pang dahilan kung bakit magandang balita ito para kay Kai ay dahil nagbabago na rin mismo ang paraan ng NBA sa pag-develop ng mga batang big men.
Noon kasi, kapag raw prospect ka at hindi pa fully develop ang katawan, mabilis kang maalis sa radar. Gusto agad ng mga teams noon ay NBA ready na ang players, physically mature, mabilis at polished na. Pero ngayon, mas naging patient ang ilang organizations pagdating sa long-term project, lalo na kung elite ang physical tools. At dito pumapasok ang malaking epekto ni Victor Wembanyama. Dahil sa success at impact niya, maraming front offices ang muling naniniwala na hindi pwedeng baliwalain ang generational height. Kahit may flaws pa ang ilang ultra-tall prospect, iniisip ngayon ng mga teams, paano kung ma-develop natin ito ng tama? Well, sa madaling salita, mas handa na ngayon ang NBA maghihintay. At dahil kay Kai, napakahalaga noon. Dahil kahit hindi siya naging traditional NBA draft success story, hindi ibig sabihin tapos na agad ang laban. Sa modern basketball landscape ngayon, maraming players ang nakakapasok sa NBA sa pamamagitan ng developmental leagues, overseas improvement, summer league exposure at training camp opportunities. Mas bukas na ngayon ang liga sa non-traditional pathways. At kapag pinag-uusapan niya online ang mga late bloomers o international giants na may untapped upside, madalas pa rin nababanggit ang pangalan ni Kai. Hindi dahil hype lang, kundi dahil rare talaga ang kombinasyon ng kanyang height, touch at instincts. Hindi rin may kakailan na malaki ang advantage ng timing sa kanyang recovery at development ngayon. Habang patuloy ang evolution ng NBA towards length and versatility, nagiging mas relevant ang profile ng players na tulad niya. At tandaan natin, hindi lahat ng development ay linear. May mga players na kailangan lang talagang mahanap ang tamang sistema, tamang katawan at tamang pagkakataon bago tuluyang mag-click ang kanilang career. Marami ng ganong kwento sa professional basketball. At isa pa sa malaking factor ay ang international influence sa NBA ngayon. Hindi na purely American-style basketball lang ang sinusundan ng liga. Dominante na ngayon ang mga international stars mula kina Nikola Jokic, Luka Doncic at ngayon si Wemby. Kitang-kita na ang pag-shift ng NBA toward global talent development. At kapag mas naging global ang pagtingin ng NBA, mas lumalawak din ang opportunities para sa mga player mula Asia. Kaya maraming Pinoy ngayon ang muling umaasa para kay Kai. Hindi dahil sigurado makakapasok siya agad sa NBA rotation bukas. Hindi ganon kadali ang level na yon. At minsan sa sports, yun lang ang kailangan mo. Isang bagong era na swak sa skill set mo. Dahil kapag nagbago ang trend ng laro, pwede magbago rin ang tingin ng buong mundo sa isang player. Well, sa huli, malinaw na may malaking epekto sa Wemby, hindi lang sa NBA standings o highlights, kundi pati mismo sa pananaw ng basketball world tungkol sa future ng extra tall players. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.